Sobra na po ito kung on national TV, sa social media, ay magbabanta siya sa buhay ng isang tao o isang mamamayan. So, it has to stop. Dapat tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Dapat matuldukan na ang mga pagbabantang ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nais mangyari ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa paghahain ng reklamong grave threats laban sa ex-president sa Office of the Prosecutor sa Quezon City. Ito ay sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabatas sa isang panayam. Ayon kay Representative Castro, ginagawa lamang nito ang trabaho nitong pagbusisi sa 2024 proposed national budget, kabilang na ang kontrobersyal na confidential funds sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sineseryoso nito ang matinding pagbabanta na anyay nataon pa habang ipinagdadalamhati ang pagpanaw ng kanyang ama. Tiwala ang Council ng Mambabatas na si Attorney Antonio Lavinia ng Movement Against Disinformation matutuloy ang kaso dahil wala ng immunity from suit ang dating punong ehekutibo. This is about accountability. Si President Duterte has gotten away with so many things when he was president kasi may immunity siya from suit. First time we're holding President Duterte, former President Duterte, accountable for his actions in a Philippine court. Bukod dito, iginiit din ng isa pang abogado ni Representative Castro na si Attorney Rico Domingo sa pamamagitan ng reklamo matutukoy ang kakayanan ng judicial system ng bansa. Ito ay pagsusubok sa judicial and prosecutorial system natin kung gaano ka-epektibo o hindi ka-epektibo ito. Umaasa ang kampo ng mambabatas magbubunga pa ng mas maraming kaso laban kay dating Pangulong Duterte ang kanilang hakbang, lalo na anila ang mga biktima ng pag-abuso sa ilalim ng dating administrasyon. Tingin natin magbibigay ito ng ng tapang sa mga kapwa ko Pilipino. Ito man ay may katungkulan or mga pangkaraniwan nating mga kababayan na to come up. Kung mapatutunayan ang reklamo at mahatulang guilty si dating Pangulong Duterte, posible itong magmulta ng hanggang 100,000 piso at makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Nagpasalamat naman si Congresswoman Castro sa mga kasamahan at sa liderato ng Kamara dahil sa alok na seguridad at suporta para sa kanya. Samantala, ayon naman sa dating legal counsel at tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, walang legal na basihan ang inihaing reklamo ni Representative Castro at propaganda lamang umano ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.